Ang aking pong karanasan nung panahon ng Gerang Hapon ay hindi ko po nalilimutan. Literal na haunted house ng bahay na pula, no? So na kami mga babae. Bata. Lagi may sumigaw. Sabi nila, yung pumanawag kami. Pag panawag namin, nakita namin yung mga lalaki, nakagapos ang mga kamay nila. Tapos yung libad, talagang dumudugo na. Oh my gosh. Ala kang magagawa. Nagawa nilang gusto nilang gawin. Hanggang sa kinabukasan ng umaga, nagmamakaawa kami na kami pauwiin. Hindi rin kami pinauwi. Kaya sakit-sakit ang dinanas namin. Kami walang matuluyan. Mula 12 po hanggang 20 kumisang palampas sa araw-araw nakapila sa amin. Mamamatay na lang. This house was built in 1929, located in San Ildefonso, Bulacan, Philippines, and owned by Don Ramon Ilosorio. I came from the mud. There's dirt on my hands. Ayan, YouTube. Ito yung kahapon nakita natin yung mga haunted places dito sa Pinas. Tumero tayo dito yung bahay na pula. Overnight sa bahay na pula kay Sarcaro. Panurin. Ito yung... Today we're going to spend an Tara, tingnan natin to. overnight sa isa sa pinaka-haunted na bahay sa buong Pilipinas. Ang bahay na pula. Ang aking pong karanasan nung panahon ng Gerang Hapon ay hindi ko po nalilimutan. Literal na haunted house ng bahay na pula, no? So na kami mga babae. Bata. Lagi may sumigaw. Sabi nila, yung pumanawag kami. Pag panawag namin, nakita namin yung mga lalaki, nakagapos ang mga kamay nila. Tapos yung libad, talagang dumudugo na. Oh my gosh. Ala kang magagawa. Nagawa nilang gusto nilang gawin. Hanggang sa kinabukasan ng umaga, nagmamakaawa kami na kami pauwiin. Hindi rin kami pinauwi. Kaya sakit-sakit ang dinanas namin. Kami walang matuluyan. Mula 12 po hanggang 20 kumisang palampas sa araw-araw nakapila sa amin. Mamamatay na lang. This house was built in 1929, located in San Ildefonso, Bulacan, Philippines, and owned by Don Ramon Ilosorio. Ang original na pangalan ng bahay na to ay Don Ramon Ilosorio House. Pero dahil Creepy naman ang pagkapula ng bahay na yan. sa kulay nito na kulay pula at mga karanasan at kababalaghan, Paano hindi magiging creepy? Pulang-pula eh. Parang, alam mo, mga haunted house sa pelikula. Lalo na yung may mga yung parang haunted house talaga. Or haunted house talaga. itinawag itong bahay na pula. Napakadilim ng pinagdaanan ng bahay na to. Dahil 1944 nang inatake ng mga sundalong Hapon ang Mapaniki, Pampanga, ginamit nila ang bahay na to bilang garrison. Ginamit din ito para dito mang-torture, mang-rape at pumatay ng mga tao. Kumigit kumulang 100 babae ang naghahasa sa loob ng bahay na to. Maski bata o matanda ay hindi nila pinatakas. Maski lalaki ay wala rin takas. At ang isa sa pinakamatitinding mga kwento ay may ilang mga lalaki ang binalatan dito ng buhay. And the most creepy part is, dahil sa karanasan at pinagdaanan ng bahay na to, ang sabi ng ilang mga lokal kapag napapadaan sila ay may naririnig daw silang mga boses, mga tinig at sigaw ng babae na humihingi ng tulong. May araw pa nang bumiyahe kami papuntang Bulacan. Hindi ko in-expect ang mahabang biyahe. Sa Bulacan pala to. Kaya inabot kami ng dilim. At matapos ang ilang oras ng aming paglalakbay, bandang 7:00 ng gabi ay narating na namin ang bahay na pula. Alright guys, nandito na kami ngayon sa bahay na pula, one of the most haunted place here in the Philippines. And kasama ko si Jing, actually sa kanya ko nakita yung bahay na pula and May magkasama pala si Jing at saka si Sarcaro. Ganda collab to. Ayos. Pasok ko yung history, grabe, sobrang tindi na nangyari.
And we're gonna explore. Siya yung unang nakapunta rito and marami siyang experience. And ngayon mag-explore tayo ng may dalang EMF. This one, this is not a ghost, okay? Kasi dito may power line. Once na ganyan, na parang static lang siyang ganyan, this is not a ghost. This is a power line and probably dahil sa mga electricity na malapit sa kanya, kaya papakita ko sa inyo yung difference. Ayan, mga ganyan, about dito yan, sa power line. Pero mamaya, kapag kunyari, nakaganyan lang siya, alam mo pag pinatay mo, yung parang, yan, na ganyan ng maraming beses. So yun yung may weird frequency which we called as mga ghost operation. Bagsak na siya eh. Yung nakikita ko sa pictures is hindi pa ito bumabagsak. Nung nagpunta kami dito, hindi pa ganyan yan. Talaga mo, entrance yan, yung pintuan. May malaking pintuan dyan dito. Bumagsak na ang harapan nito dahil wala nang matibay na pundasyon. Pero paano nga ba nasira ng ganito ang bahay na pula? Huling nasaksihang buo ang bahay ay taong 2022. At dahil sa kagustuhan ng Las Casas Filipinas de Acuzar na maipreserba ito, kanila itong binili. Ililipat dapat ito ng lokasyon. Ngunit kalagitnaan ng relokasyon ay pinatigil ito. Hindi sumang-ayon ng ilang mga tao sapagkat ito daw ay historical site na at hindi na dapat galawin pa. Walang nagawa ang Las Casas kundi itigil. Kaya ka dapat nila ginalaw yan. Kaya kung makikita nyo, naiwan ang bahay na giba na ang paligid, bumagsak na at nabubulok na ng panahon. Ito pa yung original na bubong. So marami nagsasabi is kaya daw siya tinawag na bahay na pula dahil sa mga karahasan na nangyari, sa mga madugong nangyari. Pero sa nabasa ko, tinawag siyang bahay na pula kasi the house is literally color red. Original color red. Pero hindi siya about sa mga dugo. Kulay red talaga yan. Pintura yan eh. Oo nga. Ito. Sa labas muna tayo bago natin explore yung loob. Tabi-tabi po. Dito pa lang sa labas, grabe. Sobrang kinikilabutan ako, pre. Yung panahon ng mga Hapon, sinakop tayo ng mga Hapon. Dito mismo sa labas na to, yung balahap na tinatawag nila. Hukbong bayan laban sa mga Hapon. Oo, yun. Pagka may daw sila, pinapatay daw sila. Kung saan nila pinatay, doon na din nila nililibing. Grabe, no? Yung design niya, parang yung mga design ng mga Espanyol nung unang panahon. May design yung mga dingding. Saka yung mga poste niyan, may mga mga details kung paano inukit. Kapag nakita mo yung mga details niyan dito sa gilid, may mga ukit-ukit pa yan. Katulad nun, tignan mo, sa ibabaw. Literal na lahat ng nakalagay sa bahay na to ay detalyadong ginawa. Grabe, ang galing. Grabe, ang creepy. Hindi lang siya basta haunted place. This is a historical place. Oo, parang diplomat. Diyan yung diplomat hotel eh. Napaka-historic din ng lugar na yun. Di lang din sa haunted house. Ayun o yung bakal. Tingnan mo yung bakal. Shit, imagine. Pati ito may design pa, no? Tara, diretso tayo. Ingat ha, ingat. Saan may pasukan? Ikutin mo natin hanggang ano? Hanggang likod. Ikutin natin hanggang likod. Oh. Grabe pre, hindi matigil yung kilabot ko, men. Tignan mo. Nabutan din ako eh. Holy cow. Hindi ko alam kung dahil alam ko yung history or dahil meron talaga, pero yung ambience kasi, yung vibe is sobrang bigat siya sa pakiramdam. Mamaya mas nararamdaman tayo kapag tahimik na kasi mamayang gabi, pag wala na talagang dumadaan. Madaan. Actually. Mga 12. Wala nang dumadaan gano'n dyan. Grabe pre, oh. Ito pa yung original na ano yata na ito. May mga poste. Yan yun. Mga poste sa loob. Ilang taon na yun nakatayo dyan. Hindi pa rin nababagsak. Itong dulo, CR yan. CR siguro. Parang kusina or CR. Kasi kung CR to, bata lang yun eh. Ilang beses siyang ginahasa ng mga Hapon hanggang sa mamatay siya. Tapos even after nung... Mamaya, pasukin natin. Even after niyang mamatay, ginahasa pa rin siya. Wait lang pre, tigil mo tayo. Napatigil ako ng mga oras to dahil para akong kinabahan hanggang sa maya-maya lang. Pumapalo EMF po. Nag-i-spike. Ayun o. Hindi na source ng electricity kasi sobrang layo na natin. At ito na nga, papasok pa lang kami, pumalo na agad yung meter ng EMF. Nakakatakot pero binaliwala ko na lang. Pero habang nag-i-edit ako, ngayon ko lang napansin na yung audio ng mic ko ay may nagbabuzz na tunog. Oo nga, naging parang static yung line niya.
Teka lang. Teka lang ito yung... Ba't pala may handicam ako dito, no? Hindi ko alam na ganito pala yung nangyayari sa audio kaya hindi ko ito napansin. Nagkabit na ako nito ng camera dito para if ever na mag-spike up tong EMF. Mas kita rito. Kita ba? Ano puno to? Balete? Parang hindi. Ang alam ko, dito sa likod na to, parang may bahay pa dito eh. Yung sinasabi ng caretaker na may, dito sila nakatira dati. Pero ayon sa history, dito daw sa likod na to, dito daw yung mas madaming binaon na yung pinatay ng mga sundalo nga po. Mapalo yun na. Pumapalo siya ng maliliit. At may parang ilaw na umilaw sa kahuyan. Hindi ko alam kung ano to pero hindi na lang namin ito pinansin. Baka UFO. Okay na to. Ano to? Balon. Mapalo EMF mong lakas. Balon. Mapalo EMF mong lakas. Magtatatlong bar. Tingnan ko mga konektado pa to eh. Ang alam ko nga Hanggang sa bahay. maya-maya lang may narinig kami bumato sa loob ng bahay. Ang Ano yun? Sa loob yun. Yung bato ay malinaw namin narinig sa loob. Pacheck nga ako ng mic kung maririnig sa mic. Pera ako ng mic. Gago yung kilabot ko. Meron. Nalak niyo ba yung kotse? Yeah. Oo, nakalak. May bumato guys, may bumato. Sa loob eh, sa loob. Pasok tayo sa loob. Holy shit. Pumapalo yung EMF ko. So, tara, pasukin na natin yung bahay na pula. Kala ko sinabi nila manok na pula. Magandang gabi po. Tabi-tabi po. Oh. May iba ba kaming kasama dito bukod sa aming apat? It's intense. Salamat. Nandito kami hindi para manggambala, nandito lang kami para maglibot, mag-explore, mag-overnight. Sana welcome kami dito. Grabe, dito pa lang, yung pagpasok pa lang namin is iba na talaga sa pakiramdam. Pwede mo bang kumpirmahin kung may basement to dati? May kasama pa ba kami ngayon? Oh, gagi. Kita yun dito? Nakuha ko rin. As possible, ayoko mag-cut eh. Yung sa napansin ko, sobrang tibay ng mga haligi niya. Kasi imagine, 50 plus years. Kung Almost Kaya nga tibay, ano pa rin eh, no? 100 years. kung yung tinayo to, yan pa din yung poste hanggang ngayon, yan pa din yun. 96 years na itong lugar na to. Kasi this was built in 1929. 29. Try kong bumaba. Ingat guys ha. Oh my gosh. Hindi ko alam kung sa dating nakatira to or dito pa rin sa bahay na to. So dito guys, ito pa yung mga pinaglalapagan ng tabla. Kung saan tayo nakatayo ngayon is basement to. Sadyang sa tagal ng panahon, nalagyan ng mga gumuho ng mga pader. Kumbaga ito yung first floor, nandito yung level ng first floor. May CR pre oh. Creepy sa loob. Feel ko ito yung CR eh. Oh shit. Yan na. Natulala ako ng mga oras na to dahil alam kong ito yung lugar na kung saan may ginahasang babae Oh. hanggang sa binawian siya ng buhay. May gilabutan ako. Nung time na nag-investigate kami dito, dito rin yung pwesto na yun. Dito ko nga sinasabi sa'yo, dito nagwawala. Tingnan mo. Tingnan mo. Grabe kilabot eh. Ngayon lang ako natulala sa investigation ha. Exploration pa lang to men. Exploration pa lang. Sa lugar na kinatatayuan ko ngayon, may namatay ba dito? Pwede ka bang magparamdam?
Hindi ko talaga ayos, sinipon. Kakat ko naman yan sa edit. Basically, baka hindi siya sa ganun kalakas. Actually. Pumula? Yellow. Sa pang-apat. Orange. Yung feel ng bahay sa akin is parang galit and lungkot. As in, parang ganun yung pakiramdam ng house, ng energy niya. Hindi kasi kung iisipin mo, kung a-analyze mo yung history, talagang Ang dark, sobrang dark. Sobrang dark. Kaya Sobrang dark. itong bahay na to, yung aura dito, puro sad, malungkot talaga. Saka, yun, sabi mo, galit. Ganun yung vibes talaga dito. Labas tayo dito man, iba yung feel ko talaga dito sa CR. Grabe, hindi mawala yung kilabot sa buong katawan ko. Ngayon lang ako kinilabot. Kahit ako, kikilabutan ako dun. Butan ulit ng ganito. May papakita ko sa'yo. Ano yan? Pag pumunta kasi tayo doon, Ah. may basement doon sa may pintuan. Oh. Sige, tara. Guys, what was that? Okay. Pati, Guys, grabe. May basement. Buksan ko kaya ulit yung EMF. buksan mo. Nung nakausap ko yung caretaker na itong bahay, dyan sa ilalim na yan, dyan daw lagi nagpapakita yung matandang babae. Shit. Yan. Lagi daw siya tinatawag, tapapasok ka daw dun sa ilalim. Iniisip nga nila, kaya daw nagpapakita yung matandang babae. Dahil baka daw may ginto dyan sa ilalim, kaya pinapapasok siya sa ilalim. Yung matandang babae na yun, ano din yun, isa din sa mga nagbantay dito. Dito lang kayo Sa video nyo lang, try kong pasukin. Pinukuha ko lang kamay mo Sige. Sa mga oras to, nakakatakot talaga pero nilalaksan ko na lang yung loob ko. Pinasok ko mag-isa yung basement para makita kung ano meron dito. Hindi ko maipaliwanag yung nangyayari pero manadedetect yung EMF ko. Kung may iba akong kasama dito, pwede ko ba magparamdam? Nandito lang ako para mag-explore. Pero this time ay hindi na nag-spike yung EMF kaya umalis na ako. Malakas dito, pre. Creepy doon sa bahay na pula. Alright guys, so at the moment, it's 9:30 ng gabi at nandito kami ngayon sa likod ng bahay na pula, which is nandito rin yung malaking puno. Napili namin na dito maglatag ng tent kasi feel namin ito yung one of the creepy place kapag nandito ka sa labas. Pinasok na rin namin yung mga pagkain namin, mga gears na gagamitin sa buong gabi. Yes, sir. It's already 9:44. Lagyan mo dito rin yung sa gitna. O yan, harapan tayo with parts. Kainan yan. Kainan to. Nagmukbang din no? Diba? Ay! Alright guys, so ngayon Huwag na muna yan. Nakakatakot. Di mo makatay. Alright guys, so all set na tayo dito sa spot. So ngayon Hey! Not sponsored! Pero Andox, baka naman. Kasi yung plato natin. May kita rin pala tayo dun. Dito tayo dyan. Try pa natin kami. May isa po! Isa pa yung tol. Meron yan. Ano yan eh. Trolling na lagi yan. 2, 3. Oh my gosh. Ay, nakakatakot kumain dito, pre. Nasa likodan ng camera ay yung bahay na pula. Kumain na muna kami. Sinulit na muna namin yung pagkain dahil hindi namin alam kung makakain pa ba kami Nagmukbang din dito mamaya. So ito yung problema namin, guys. Umambon. Pards, dali. Oh my gosh. Basura to? Kailangan namin magmadali dahil nararamdaman kong posibleng umulan. Hindi ko alam guys kung nakikita pero umuulan-ulan na. Ayun oh. Ano bro, ayos na ka dyan? So at the moment, umuulan. Pero sana hindi lumakas ng todo kasi problema to. At maya-maya lang, ito na yung kinakatakot ko. Oh, shot. Pre, paligpit ka ako nito. Men. Malakas ka. Wala ba naiwan sa labas? Gago, pasok. Go. Pasok. Oh my gosh. Nabakot ko na to Okay. Umuulan sobrang lakas. Ito, kailangan may pasok. Ano no? Ito. Pwede din. Ipasok mo na yan para sure. Tarantado ka. Bilisan mo. Basta pasama dito. Ayun na. Go. Zipper nyo lang. Lakas. Sting, pasok ka na, gagi. Grabe, guys. So, at the moment, ang lakas ng ulan. Ba't ganun? Buti na lang maganda yung tent natin, pre. Ay, pagkalabas ko, biglang umuulan. Asan yung isang tent mo? Ha? Yung mas malaki. Yung ano? Meron ka pang isang tent, diba? Yung Ito na yun. Ito yung pinakamalaki. Hindi, may bubong. Tira ba yun?
Ginamit mo sa Japan? Sa bahay. Galing. Guys, so at the moment, andito kaming lahat sa tent. And ang lakas ng ulan sa labas. Hindi ko alam kung naririnig ba dito. Pero sana rinig yan dito. Ayun ang problema dito, par. Ano? Ang init. Kahit maulan. Habang patagal na patagal, palakas na rin ng palakas yung ulan. Guys, so at the moment, 11:38. Hindi kami makaalabas kasi ang lakas ng ulan, men. Yung camera natin isa basang-basa na dun. Malamang. Hindi, okay na. Ace Pro naman yun. Pero Insta 360 naman. Insta 360 Ace Pro naman. Ace Pro naman yun. Kung Tawag simula, ni nasa Gerard. link lang yung bilihan. Guys, ang lakas na ng ulan, legit. Ayun o, kita nila dyan. Camera natin dun, basang-basa na. Pero buti na lang. Waterproof siya. Anyways, bagong lahat. Congrats guys na ngayon. Nagbabalik ko. Overnight race na ulit! Let's go! Alright guys, so at the moment it's 12:57. Mag-aalauna na madaling araw and kakatila-tila lang ng ulan. Ngayon ang gagawin namin is papasok kami sa loob and we're gonna start the investigation namin. Inayos na namin ang mga placement ng mga camera. Pinosisyon na namin ang mga equipments at sinimulan na ang investigation. Mag-investigate sila. Pero nag-set up pa lang kami, ito na ang nangyari. Kita naman? Yes. Ito na lang, dito na lang. Dito naman tayo lahat sa nagbaba eh. Uy, lumilan! Ano yun? Holy shit. Grabe pa yung nag-wild, oh. Sino mo? Patayin muna natin. Patayin mo naman. Pinatay ko muna yung REM pad kasi sobrang active. So para anything, kapag may naglakad dyan, galing stairs, paakit dito, makikita natin kasi motion sensor yan eh. At sinetap po ng iba pang mga gamit. The game? Open ko yung REM pad, ha? At sa pag-finalize ko ng mga setup, ito ang nangyari. I don't know what's happening to my REM pad. Oh, bro! Ayun, tama yan. Nandito kami ngayon hindi para manggambala, nandito kami para malaman yung history dito sa place. May kasama ba kaming espiritu ngayon dito? Kung may kasama kami dito, pwede mo bang hawakan yung isa sa mga nilagay namin? Oh! Di pa nagtara, umilaw na. Ang creepy. Okay. Thank you. Yung dito naman malapit sa camera, malapit sa may hagdanan, pwede ka bang dumaan dyan sa may hagdan para malaman namin na nandyan ka? Grabe to, ayaw talaga niya. Parang kapag nahawakan niya, ayaw niya nang bitawan, bro. Kinulos sila. Try natin ilipat ng pwesto. Kaya inilipat namin ito ng pwesto. At kapag tumunog pa rin ito ng tumunog sa aming paglilipatan, ibig sabihin baka nga sira ang REM pad. Tara natin pagpalitin sila ng bell. Pinindot ko yung una ng bell. Pero pag alis ko, Doon talaga tumunog eh. Kung may kasama kami dito. Oh! Pre, Nalakas talaga doon. andun talaga. Oh! Wala oh. Wala na, oh. kumpirmado, meron nga something dito sa dating paliguran. Saan yung i-edit mo? Nandito. Hama mo. Doon talaga, sa kabila. Ano ka nga, mag-iwan ka ng EMF, tignan mo kung mag-i-spike. Kahit yung EMF kanina, di ba? Ay, Diyan din kanina eh. ayun yung sinasabi ko, pwede kasi Oh. yun eh. Pre, pakizoom ah. Oo.
Hindi ko alam kung ano mararamdaman ko dahil ng mga oras na to ay natatakot na rin ako. Ay na, nabablango ako. Ikaw ba yung babaeng namatay dito? Ikaw ba yung nirape ng mga Japanese? Nung, oh my God. Whoa. Hindi source ng Pre. Pre, imposible yan kasi tingnan mo tunog din yung dead bell. Hindi, kasi kung source ng electricity, dapat ano yan, static lang siya sa isang ilaw. Eh, nag-i-spike eh. Tsaka nagsasabay sila, men. Ito ba yung CR na may pinaslang at ginahasang babae? Oh, grabe. Oh my God. Kaya pala tunog na tunog dito yung REM pad. Pero kaya siya tunog na tunog. Tingnan mo, sobrang tahimik na, oh. Men. Pero parang ayaw niya nang bitiwan. Kasi imagine, pati yung, yung EMF. Ayun, spike ng malakas. Oh my God. 2 taps ibig sabihin nun oo, and 1 tap ibig sabihin nun hindi. Gusto mo ba na nandito kami? Ayaw nila. Ayaw nang ginagabahala sila. Trap ka ba sa lugar na to? Yes, no. Trap siya. Isa ka ba? Grabe, sobrang tuloy-tuloy nga eh. Subukan natin magtanong na gamit itong ilaw na ito. Shit, patay muna natin, natatakot ako. Na. Ay, grabe. Subukan ko magtanong. Ikaw ba yung espiritu ng batang babae na kinakasa at pinaslang dito sa bahay na ito? Kung oo, pwede bang pailawin mo itong EMF na nandito sa lapag? At this time, bigla nawala ng lahat ng response. Parang nung tinanggal ko yung bell, nawala siya. Baka pinaglalaroan niya yan. Kahit pinaglalaroan, Alam ko na! Kasi, alam ko na. Kasi bata siya eh. Maaring itong equipment, dabukan mo lang. Subukan mo ilapag ulit. Sa bagay, yung kulay. Hindi kasi, isipin mo di ba yung REM pad pinaglaruan niya rin? Oo. Yung EMF, pwedeng pinaglalaroan niya rin. And pwede rin yung dead bell pinaglalaroan niya. Ang EMF tayo oh. What if yung music box? Kasi syempre entertainment para sa bata yun. Pwede natin i-try. Yung bola, pero isang bola. Kaya sinubukan namin ibalik lahat. Kasi di ba bata mahilig maglaro? Nakakatakot siya. Pwedeng pinaglalaroan nga niya. Andito ka pa ba? Kung nandito ka pa, pwede mo bang patunugin ulit yung bell? Naglagay ako ng 3 equipments dyan para sa'yo. Merong bola, merong umiilaw na EMF, at meron ding bell. Pwede mo ba patunugin lahat? At pailawin lahat? Pero this time, wala na kaming nakuhang response. Wala ano. So maybe, baka umalis kasi bigla mo inilis eh. Oo nga. Tingnan mo tahimik ko, maski yung EMF nawala. Di ba? Siguro kung isipin natin na parang bata, baka umiyak kasi tinanggal mo yung laruan niya. Pucha, kung yung nangyari ngayon. Kanina, ang iniisip ko, kasi nga di ba may mga kable nga ng kuryente, pwedeng source ng energy na galing doon sa mga kable. Pero ngayon, hindi na siya tumutunog. Hindi na rin Hindi na yung umiilaw. EMF. Kasi kung sa kable yun, dapat static lang siya na tatlong bar eh. Consistent lang eh. Pero hindi na nga. Tsaka malayo masyado yun eh. Oo. Ang EMF pang malapitan talaga yan eh. Yan alam mo, pan-detect ng mga wires and ano. Ang malapitan yan eh, hindi yan pwedeng malayo. Pati yung REM pad tumigil na din, oh. As in, talagang shutdown yung mga equipment natin. Feeling ko kailangan mo siyang kausapin ng mag-isa. Feeling ko kailangan ako yung mag-isa. Oo. Night vision lang. Kasi Night vision pa kayo natin. nakabulabog. Oo. Kasi bigla may nalis eh. Oo, bigla may nalis eh. So, baka kailangan talaga ikaw yung kumausap. Oo, ikaw mag-isa. Naghahanda na ako para sa Alone Challenge nang may biglang may mangyari sa music box motion sensor ko. Wait, what happened?
Okay, so I restarted the music box. 'Cause Okay. Para makapag-prepare na tayo for your solo. And then I put it down, then it started playing, and then it just wouldn't stop. Natin ba kami nangarang? So guys, sige yan, binuksan niya yung music box. And then suddenly, pagbukas niya, biglang tumunog na ng non-stop. At maya-maya lang harap-harapan itong tumunog sa harap namin. Oh my gosh! Hindi na natin nagalaw yan. May dumaan. Okay guys, so at the moment, it's 1:55. Hindi ko alam po nakikita, pero 1:55 AM. Okay, so mag-isa na lang ako. Ang plan ko ngayon is, syempre magsisorry ako dun sa nabulabog ko na bata. Kasi totoo naman, baka naglalaro siya, tapos bigla akong kinuha yung laruan niya. It's something na nakaka-offend. And then, hawakan ko lang tong EMF. Sa batang nandito, nakikita mo ba ako? Andyan ulit paborito mong bell na nilalaro mo kanina. Paborito eh, no? At nandito yung REM pad na nilalaro mo rin kanina. Oh my gosh. Andito ka ba? Spike, creepy. Oh my gosh. Pwede ba tayo mag-usap? Pwede mo... Active yung ano eh, tumutunog yung music box. Madalas ka ba maglaro sa lugar na to? Nagalit ka ba sa akin kanina? Pwede mo ba paringin yung bell ng dalawa kung oo? At isang ring kung hindi? So nagalit siya. Gusto kong mag-sorry. Parang sabi niya, sinabi ko gusto kong mag-sorry, biglang no. Nangihingi ako ng paumanhin. Okay lang ba na nandito ako? No daw. Trap na spirit ka ba dito? Means yes. Pasensya ka na kung nagalit ka kanina. Kay Flashlight Manila ata nilabili yung mga equipments na yan eh. Kailangan mo ba ng tulong? That was like hard yes. Mamaya mag-investigate ulit kami through radio. She loves the bell so much. She loves the bell so much. Tatanggalin ko na yung bell. Maraming salamat sa pag-communicate. Babalik ako mamaya alas 3 para ituloy yung communication. Alright guys, time check. At the moment it's 3:21 AM. At ngayon for our last session, so via Estes method, it's been like almost 2 years since the last time I used this one. So parang ang last time yata na ginamit natin to kasama si Steve nung Villa Epifania. And then ngayon ko na ulit siya gagamitin. Meron din pala sila Villa Epifania. Panoorin na natin mamaya yun. Kasi I rarely use this one kasi medyo creepy talaga siya. So first time ni Kian, first time din niya sa channel ko ngayon. What you will hear from this device is a buzzing sound like da-da-da-da-da-da. In short, this one is sweeping frequency. This is called Spirit Box. So, ganito maririnig mo. Gets? Kapag may word kang narinig, i-voice out mo sa amin. Naka-headphone ka, this is a noise cancelling na headphones and maririnig mo lang mismo yung buzz. Okay ka, bro?
Ito ba yung batang nakausap ko kanina? Okay lang ba sa'yo? Pasensya. Sorry. Ako yung dapat manghingi ng pasensya kasi naglalaro ka kanina, tinanggal ko. Sorry din. Pwede ba namin malaman kung ilang taong ka na? Kita mo. Ano yung gusto mo pakita sa amin? Pearl. Pearl? Pearl. Sinasabi mo ba na may pearl dito na nakabaon dito? Kasi baka. Kasi baka ano? Natatakot ka ba na may kumuha nito? Binabantayan mo ba to? Kaya Kuya. dito ka ba? Kuya. Pwede mo kami tawagin kuya. Hindi kami masamang tao. Binabantayan mo ba yung kayamanan nandito? Dapat. Ligtas. Dapat ligtas. Na. Dapat sinasabi ko sila may nagpapakita na matanda doon sa dulo na tinatawag siya. Tinatawag siya pala. And they believe na may nakabaon doon na kayamanan dito sa may basement. Ligtas ng ano? Sila. Dapat ligtas sila. No. Feel ko, this thing is not about the pearl. Kundi sa mga kundi sa mga namatay dito dati. Sino yung ligtas? Sino yung dapat ligtas? Kami ba? O yung mga yung dating nangyari dito? Sino Lagi may sumigaw. Psychology yan. Okay ka ba? Dire-diretso ng ano lang eh. Okay ka ba? Oo. Sige. So, Sige. Kinabahan lang ako. Siyempre, first time ko. Pinoprotektahan mo ba kami? hindi. Hindi daw. Anong nangyari na may pumunta mga hapon dito? 30? Ano ibig sabihin mo sa 30? Ito ba yung ginawa nila sa'yo? Malas. Gusto mo bang ipagdasal ka namin bago kayo umalis? Okay lang ba? Wait. Lang. Oo, hindi pa kami aalis. Ano yung gusto mong sabihin sa amin? Help? Andon. Mag-aantay. Sir. Yes. Help? Matapos ang lahat ng naramdaman namin, mga sagot na nakuha at narinig, nagdasal kami. Para na rin sa aming kaligtasan at para sa mga espiritong naririto. Siguradong marami. Ayun. Creepy dito sa bahay na pula. Maraming nangyayari. Nakakatakot. Tapos yung structure pa lang nung bahay, pulang-pula, nakakatakot na. Tingnan mo. I came from the mud. There's dirt on my